Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural dito sa Radyo Agila. Itong mga nakaraan ang pinag-uusapan natin, diabetes, yung iba't ibang mga kondisyon. Pag-usapan natin ngayong hapon yung mga gamot, ano yung mga side effects at ano yung mga natural remedies na pwedeng makatulong. Kasi nitong mga nakaraan, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pag-aayos ng diet. Paano yung tamang pagkain? Walang madaming bawal. Hindi totoong madaming bawal. Ang kailangan lang may disiplina sa pagkain. Madami pong gamot na available. Iba-ibang klase. Yung iba, takot uminom ng gamot kasi nga merong side effects. Para sa kaalaman ng lahat, kahit po paracetamol, may side effect. Nagkakaroon lang ng masamang epekto kapag long term na iniinom. Kapag mali yung pag-inom, mali yung dosage. At saka yung pagkakaroon ng interaction sa iba't ibang mga bagay. Interaction sa pagkain, interaction sa gamot, sa iba pang gamot na iniinom, o kaya yung lifestyle hindi ayos. Kailangan talaga na i-manage yung sakit na diabetes. 'Di ba? Napag-usapan natin yung mga risk factor, ano yung mga pwede maging dahilan ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Importante na maiayos. Lahat ng gamot may side effect. Pero tingnan natin yung iba't ibang diabetes drugs. Pero tandaan natin, itong mga gamot na ito ay hindi po ultimate na paggamot. Kasi nagtataka yung iba, regular naman po akong umiinom ng gamot. Bakit ganun ang sugar? Hindi nag-normal. Sabi, ang tanong, kumusta yung araw-araw na ginagawa mo? Kumusta ang diet? Kumusta yung exercise? Kailangan yan kasabay ng gamot para maging stable yung blood sugar. Kaya lang, madami sa atin, kain ng kain. 'Di ba? Okay lang, may gamot naman. Yan yung sinasabi. Iinom na lang ako ng gamot pagkakain. So, iba't ibang klase ng diabetes drugs ang available. Iba-ibang functions. May mga tao na, may doktor na nag-prescribe isang class. May doktor na nagko-combine ng dalawang gamot. Or ngayon, may mga available na dalawang gamot magkasama sa isang tabletas. Madami yung mga nakakaranas ng side effects. Yung iba hindi pinapansin, they just live with it. Kumbaga, nasanay na yung katawan. Yung gamot, laging yan ay binibigay, pero yung epekto depende dun sa papaano magre-react yung umiinom. Yung katawan ng umiinom. Pwedeng baguhin yung reseta depende sa kondisyon. Hindi yung i-maintain lang. Laging minomonitor. It could change to injection or change to insulin. Depende sa reaction ng katawan. May mga target na blood sugar na yun yung dapat na ma-achieve. Kaya nang ini-explain natin na i-monitor po ang sugar. Pagka ganito ang sugar, wag na mag-i-insulin. Diba? Doon sa mga nakakausap ko, pagka in a week time, ganito yung sugar, magbawas tayo ng gamot, itry natin. Ganon siya dapat minamanage. Hindi yung kung kailang kayo magpa-check up once a year. Hindi po ganon. Importante na regular follow-up para mabantayan talaga, magabayan tayo dun sa tamang dosage, tamang pag-inom ng gamot. Kasi ang iniiwasan din, kaya kailangan na mag-follow-up, is yung side effect. May mga side effect na hindi maganda. May side effect na okay. Yung ibang side effect, halimbawa, nakakatulog, inaantok, maganda pong side effect yun. Kasi nakakapahinga yung katawan. Kaya lang, unfortunately, yung side effect ng mga diabetes medication, nandyan yung nausea, yung upset stomach,
Yun ang hindi maganda. Kaya kailangan na mabantayan. Ma-specify nyo sa inyong doktor yung talagang nararamdaman para magabayan. May pwedeng gawin para makaiwas. Pwedeng baguhin, pwedeng i-combine yung gamot, or talagang magkakaroon ng complete na pagbabago. Siyempre, sa lifestyle, titingnan din natin. Alam nyo po, madaming klase yung gamot eh. Merong tinatawag na sulfonylureas, merong tinatawag na biguanides, merong alpha-glucosinase inhibitor, tapos yung merong meglitinides na tinatawag. Yan, mga klase ng gamot sa diabetes. Pangunahing gamot na binibigay ay yung sulfonylureas. Yan, ito pong common na gamot na ito, yung glibenclamide, glimepiride, glipizide, tolosamide, yung tolbutamide. Yan yung, ang common dito sa atin, glimepiride at glibenclamide na binibigay para sa diabetes. Ito ay para dun sa mga may type 2 diabetes na hindi ginagamit ng katawan yung insulin ng tama. So, ang tendency, tumataas yung blood sugar. Kumbaga, nagpo-produce ang pancreas ng insulin kaso hindi siya nagagamit. So, tumataas pa rin yung blood sugar. Una itong na-develop 1950s. Ang action nito, pinapataas yung release ng insulin mula dun sa pancreas. Pero hindi po ito yung nag-iisang, kasi isang part lang ito dun sa treatment plan for type 2 diabetes. Bukod sa gamot, kasama yung diet and exercise para makontrol yung sugar. Kaya lang madami. Gamot na lang. Ayaw mag-diet, ayaw mag-exercise. Mahilig sa soft drinks, ang sabi, sugar free naman. Mahilig sa mga pagkain na sugar free. Yun ang katwiran, di ba? Kailangan yung pag-inom nitong mga sulfonylureas, like yung glibenclamide, glimepiride na yan, kasama yung healthy lifestyle para mapababa natin yung risk na mag-develop ng mga complication. Yung complication, heart disease, stroke, nerve damage, kidney problems, or eye problems. So, binanggit natin, dalawa lang yung glibenclamide. So, itong mga ganitong gamot, ang side effect na banggit ko na kanina, heart disease, yan, heart attack, stroke, yung mga problema related sa blood circulation, sa nerve damage. Yun yung nangyayari. Side effect ng gamot, yung mga nararamdaman later on. Kaya hindi talaga dapat na inom ng inom. Itong glimepiride, ini-stimulate yung pancreas to produce insulin. Tinutulungan yung katawan para magamit yung insulin ng tama. So ito ay nagsimula 1995. Pero ang sinasabi, hindi siya nakakapagpagaling ng diabetes. So yun yung approach not to treat but to control. Sabi nga, itong glimepiride helps control blood sugar but it will not cure your diabetes. Na yung iba, maganda yung reaction, gumaganda yung pakiramdam, pero hindi dapat siya ihinto kung nasimula na. Kaya nga, yung mga side effect nito, yung fluctuation ng blood sugar, di ba, yung biglang bababa, bigla kang pagpapawisan, manginginig ka, mabilis yung heartbeat, pagkagutom, blurred yung paningin, nahihilo, yung pamamanhid ng kamay at paa. And that's common side effect. Yung serious side effect, maninilaw o jaundice. Tapos dark yung urine, light colored yung stools, sasakit yung upper right part ng stomach, yung iba nagkakadiarrhea, may lagnat, may sore throat. Dapat lang na bantayan kasi ito, yung mga side effects na yan, pwede rin dahil sa interaction sa ibang mga gamot. So, importante na mabantayan kasi may mga iba, may mga diabetiko na umiinom pa rin ng alak. Pag meron po kayong mini-maintain na gamot, kahit anong form ng alcohol, wala dapat. Halimbawa, if you're taking glimepiride, pinapalala niya yung side effects. Halimbawa, alcohol, lalala yung side effects ng glimepiride. May mga symptoms, flushing, headaches, chest pain, nausea, vomiting, weakness, blurred vision, mental confusion,
sweating, choking, yung nahirapang huminga, at saka anxiety. Kaya talagang hindi lang ang precaution talaga, wag iinom ng alak kung may glimepiride. Pero hindi lang sa glimepiride, sa lahat na ng gamot dapat. Hindi lang yung glimepiride kasi pinapababa ng alcohol yung epekto ng mga gamot. Kaya talagang dapat na iwasan na lang kung gusto nyong gumaling yung mga ganyang bisyo wag nyo na ipagpatuloy, mag-focus kayo dun sa program kasi sabi ko nga yung sa diabetes hindi lang yan pag-inom ng gamot, healthy diet and exercise kailangan yon para talagang mag-normal yung inyong blood sugar. Ito common yung biguanides, ang pangkaraniwang gamot na kasama dito sa ito'y klase ng gamot, ito yung metformin. So, ang ginagawa, nire-reduce yung production ng glucose from digestion. Ito yung pinaka-common na piniprescribe. Ito'y binibigay once na hindi ma-manage yung diabetes ng lifestyle changes. Kasi talagang ang diabetes, kailangan mo ng lifestyle changes. Madami sa mga diabetiko walang pakialam sa lifestyle Ganun talaga. First drug na binibigay. Ngayon, kung lumalala, dun papasok yung insulin injection para makontrol talaga yung blood sugar. Pero, hindi porke naka-insulin, wala nang metformin. Kasi usually, pinagsasabay. Ang ginagawa ng metformin, ini-enhance yung ability ng katawan to use insulin. So, tumutulong, kinukontrol ng metformin yung sugar sa ating dugo. But, hindi nito naapektuhan yung dami ng insulin na napoproduce. So, ang tendency, ang effect niya, yung glucose na gagamit ng ating mga cell to use for yung production ng energy. Pinapababa yung production ng glucose sa atay. Nire-reduce yung concentration ng glucose sa ating bloodstream. Ang daming mga ginagawa nito. Kaya lang, alam nyo ba na ang metformin ay yung unang biguanides, yung sa class na ito, ay galing din sa halaman. Yung halaman na Galega officinalis. Yun yung scientific name nung halaman. Ito ay sa ibang tawag ay French lilac. So, dito nang galing yung metformin. Ayan, halaman yan. Ang itsura niyan, parang yung tahibo. Kaya pwede nyo tingnan yung French lilac. Ganun yan. Yan yung, isipin nyo, madami po mga gamot galing sa halaman. Kaya lang, ginagawa nila yung specific component na may ganung effect, ina-isolate yun para yun yung negosyo. Kung dito sa atin, may isang halaman na may ganung property, di yung halaman na lang. Pero yun, ang metformin po galing din yan sa, yung una galing sa halaman hanggang sa in-isolate, at nung na-isolate na pag-aralan yung component, nabuo na yung, na-identify na yung component, kaya na-mass produce. Kasi yung mga halaman, halimbawa, yung halaman ay dun lang galing sa bansa na yun. So, para mapakinabangan ng lahat, yung component, yun ang in-extract, pinag-aralan, ang lumabas, metformin. Dapat na tandaan, sa metformin, yan, may mga side effect din. Pero hindi naman, usually hypoglycemia, bababa ng sobra. Pero hindi naman sobra. Ang epekto ng metformin ay nausea, upset stomach, diarrhea, particularly yung sa unang beses na pag-inom. So, ang kailangan, inumin siya kasabay ng pagkain para mapababa yung risk ng gastrointestinal issues. And over time, pag matagal nang iniinom, binablock yung vitamin B12 absorption sa katawan. Para saan ba yung vitamin B12? Yan, sa ating dugo, sa ating nerves. Diba? Yung B12 nagiging dahilan din ng anemia. Kaya yung mga nagme-metformin namumutla. Kasi nga, yung B12 kahit mula sa pagkain, hindi siya naa-absorb. Yung severe side effect, nandyan yung kidney impairment and heart failure. Ang risk naman mababa daw, 1 in 30,000. Ay, kung kayong tatanungin, gusto nyo bang kayo yung 1
na yon in 30,000 na nakakaranas ng side effect. Pero nga, galing ito sa isang halaman din na na-isolate at napag-aralan. Dapat na tandaan natin kung magme-metformin, it should be taken with meals para mapigilan natin yung side effect. Ang dapat lang natandaan lagi, alcohol talaga Kung diabetic, naku, walang alak. Alam nyo ba yung mga alcohol, nagpapababa siya ng blood sugar. Kaya lang, baka sabihin okay pala yun. Ang nangyayari naman, tumataas yung lactic acidosis. Yun ang problema. Madaling ma-dehydrate. Pagka dehydrated tayo, yung lactic acid, kaya mapapansin nyo, masakit yung tiyan, nahihilo, nagsusuka, masasakit yung katawan. Yan, nahihirapang huminga. Irregular yung heartbeat. That's lactic acidosis. Side effect ng gamot. Ang gamot na ito, itong metformin, meron ding mga inhaled form. Hindi lang tabletas, may liquid din. So, ang dapat lang na tandaan, may mga interactions, pero lagi nating pinapaalala, pagka may nararamdamang kakaiba, magpakonsulta sa doktor. O yan, dalawa na yung gamot, parehong may side effect. Parehong inaayos yung insulin sensitivity. Actually, madaming klase ng gamot Ito pa, yung isang gamot, yung alpha-glucosidase inhibitor. Ito yung pwede kapag wala talagang control sa pagkain. Kasi itong mga alpha-glucosidase inhibitor, ito yung binablock niya yung starch. So, nire-reduce yung post-meal blood glucose level. Yung iniinom siya talagang after meals para yung sugar mula dun sa pagkain hindi na-absorb, binablock siya. So kung yung glimepiride, kung yung metformin may direct effect sa insulin secretion, inaayos yung insulin sensitivity. Ito namang alpha-glucosidase inhibitor, walang direct effect sa insulin secretion or sensitivity. Ang ginagawa, pinapabagal yung digestion ng carbohydrates na nandun sa mga kinakain natin. Diba? Yung tinapay. So, pinapabagal. Ang example nito, glucobay or glycet. Yung miglytol at acarbose, yan dalawa na yan. Yung pangkaraniwan na ginagamit ay yung acarbose, yun yung generic name. Yung glucobay ay brand. Yun yung trade name. So, ginagawa niya, pinapabagal yung action ng enzyme sa ating intestine na nagbe-breakdown ng pagkain to release glucose sa bloodstream. So, ito'y pwede dun sa mga walang control sa pagkain, yung bang hindi makapag-diet. Kaya lang, may mga ilan na nakakaranas ng side effect, allergy. Usually, ang effect pa ay pinapababa or pinapahina yung liver and kidney function. Tapos yung pagkakaroon ng inflammatory bowel disease katulad ng colitis o kaya Crohn's disease. Mabantayan natin. Itong gamot na ito ay ang dami rin side effects, yung hahanginin ang tiyan mo. Uutot ka ng uutot. Abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, indigestion, yung allergic reaction, yung pamamanas, fluid retention or paninilaw, yung jaundice. Tapos yung iba, nagkakaroon ng hepatitis. Tapos yung iba, thrombocytopenia, yung bumabagsak yung platelet. Kaya iba yung immune system, humihina. Nandyan yung side effect. Common yung diarrhea, saka yung paghangin ng tiyan. Pioglitazone, may mga ganyan kasi although hindi ito mga common dito sa atin, pero meron na ring mga doktor na nagbibigay. So it's a anti-hyperglycemic drug. Pero itong gamot na to ay kasabay ng diet, is an adjunct treatment, adjunct to diet, exercise, and other medications. Sa dami ng gamot, yung effect niyan halos pare-pareho. Ngayon, titingnan lang kung alin yung umiepekto. Kaya doon papasok yung clinical experience ng doktor. Titingnan yung mga side effect, titingnan kung ano yung reaction ng katawan. So, ang ginagawa din nito ay
pinopromote yung insulin sensitivity. Kung isa-sum up natin yung mga side effect, halimbawa yung sulfonylureas, like glimepiride, bumababang sobra yung blood sugar, upset stomach, yung iba nangangati yung balat, at saka weight gain. Yung metformin, nandyan yung kidney complication, upset stomach, yung tiredness, dizziness, tapos yung panglasa, iba, lasang kalawang yung bibig. Yung mga alpha glucosidase inhibitor naman, kabag ang tiyan, saka diarrhea. Yung TCD, ito yung tataba ka, tataas yung risk sa liver diseases, yung risk sa anemia tataas, namamanas yung legs or yung ankle. Kung titingnan natin, pagka hindi ka mapagbantay sa katawan mo, yung mga side effects mararanasan talaga eh. Lahat ng gamot, merong mga potential side effect. Ang kailangan lang ay bantayan natin. May mga nakakaapekto sa mga gamot. Katina binanggit ko, alcohol, iwasan. Talagang dapat na walang any form ng alcohol kapag ka may diabetes medication. Kasi ngayon, ang laging tinitingnan ay yung kidney complications. So, dun tayo takot eh. Kasi nga, pagka nasira na yung kidney, wala na. Transplant na lang or lifetime na dialysis. Although, may mga pwede pang gawin as long as hindi pa 100% nasira yung kidney. May mga nutrients na pwedeng makatulong para ma-improve. Baka sakali, may mga nutrients na dapat ibigay. Pero kasabay ng mga gamot. Laging sinasabi natin, diet and exercise, lifestyle changes. Yun ang kailangang ayusin. Dapat din na control yung stress. Kaya lang, yung iba nai-stress kasi ang mamahal ng gamot. Sabi nga, kahit pa napirmahan na presidente yung batas para or executive order para dun sa mga gamot, mahal pa rin. Para sa pangkaraniwang Pilipino na minimum ang sahod kung may mini-maintain na gamot. Tapos may mga doktor pa na yung bang pilian sa brand. May specific na brand. Kaya nga meron tayong generic law. Pero dapat nating maintindihan, may mga natural remedies na pwedeng gamitin.